knowledge. And whom shall he make to understand? What? Doctrine. Sino sila? Them that are weaned from the mirror and grown from the rest. For precepts must be upon precepts, precept upon precept, line upon line, line upon line, here a little, and there a little. Whom shall he teach knowledge? Now, hangad niya na tayo pare-pareho ay matuto. Na hindi parating tinuturo, kundi dumating ang time na tayo ay nakapagtuturo na rin. Amen, kasi? Amen? Yun ang hanap ng Lord. Na tayo ay huwag manatiling sanggol. Huwag manatiling bata sa pananampalataya. Amen? At isang paraan upang ating iwan yung pagkabata, iwan yung pagiging sanggol is what? Natututo tayo. Amen? Lumalago tayo sa kaalaman. Diba namin Diyos? Amen? Amen? Ito ko ng Bible, at isa sa paglago sa kaalaman is what? May nagtuturo sa iyo. At isa rin is what? Diyos mismo ang nagtuturo. Diyos mismo ang bibigay sa iyo ng pagkaunawa. Diba namin? Kaya ang sabi ng ating kanya is what? Whom shall we teach? What? Knowledge. And then what? Whom shall we make what? Pakalakas. Whom shall we make what? Understand what? You see? Diyos din ang nagbibigay ng understand ng pagkaunawa mo sa kanyang mga salita. Di ba? Okay. Tapos sino itong kanyang tuturuan? Sino yung nagbibigay ng unawa sa mga doctrine? Them that are weaned from the weaned. Amen? Sino? Yung mga bata dati sa pananampalataya, dati gatas ang kanilang kinakain. Yung mga dati bata sa pananampalataya na gumagapang pa lamang. Ako yung ako? Spiritual speaking, gumagapang. Diba? Yung dumarating yung time, yung Christian na dati sanggol pa lamang, gumagapang pa lamang, gatas pa lamang siya, lumalagod na. Diba? Pwede nung humiwalay sa gatas. Bakit? Kaya nang kumain ng matigas. Alright? Isa natin kaya whom shall he teach knowledge? Now, tayo Christian learning is the key to knowledge and wisdom. Learning is the key to knowledge and wisdom. No? Nais ng Diyos, matuto ka. Nais ng Diyos, may wisdom ka, pero ano dapat? Okay, dapat meron ito talaga learning. Kasi sabi ko, learning is what? The key to knowledge and wisdom. Hindi dapat ang Kristiyano manatiling sanggol sa pananampalataya. Ang magaling Diyos ko ay lumalago at darating ang time, nakapagtuturo ka na rin. Nakapagtuturo ka na rin. Alright? Binibigyan ka ng Diyos dahil tinuturo ka, binibigyan Diyos ka ng Diyos ng knowledge. And then, binibigyan ka ng Diyos ng pagkaunawa. Hanggang sa ikaw ay kaya nang humiwalay sa gatas at kaya nang kumain ng matigas. Now, tuloy tayo lahat. Tingin ko si Brother Paul, ipanalangin mo yung ating pag-uusap ngayon. Tayo po'y manalangin ng unang Diyos na sa langit kayo pinagpapasalamat muli sa biyaya at ibig sa amin sa gabi po nito, Panginoon. Salamat po sa pagkakataon na kami patuloy makasama po sa inyo, Panginoon. Higit sa lahat sa gabi po nito, nilalapit po namin yung salita ng mahayag po, Panginoon. Gamitin niyo po ng aming pastor sa pagpapayag po nito, maging pagpapala po siya sa bawat isa, maging yung salita po, Panginoon, maging karunungan po sa bawat isa sa amin sa ikatututo, higit sa lahat po, Panginoon, sa ikagagamit po namin sa inyong kabilang gawain. Salamat po sa biyaya po nito, Panginoon. Sa iyo po namin lahat yung dinalapit sa pangalan
pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen. Okay, ano po kayo? Yes, whom shall he teach knowledge? No? Okay, now, dalawang Isaiah 28, 9 to 10. No, ibigan niyo po dyan. At mamaya, ay tutungo tayo sa Matthew 11 and verse number 28. Ha? Alright, now, bakit ibig ng Diyos na huwag ka manatiling sanggol? Ano dahilan? Okay, sa bakit ibig ng Diyos, ikaw ay, dumali ka na, ikaw ay nakapagtuturo na rin. Amen? Nakapagtuturo ka na rin. Ha? Hindi ka na inaakay, nag-aakay ka na. Hindi ka na binibisita lagi, kundi ikaw na yung bumibisita. Di ba? Hindi na ikaw yung nag-encourage, kundi ini-encourage, kundi nag-encourage ka na rin. Hindi na ikaw yung pinapalakas, kundi nagagawa mo na rin magpalakas ng iba. Di ba nang isa? Amen? Amen? Yes, kagamit-gamit ka sa Diyos. Ha? No, lagi natin tatandaan. No, hanggang ng Diyos, ikaw ako ay usable. Kagamit-gamit, nagagamit ka ng Diyos. Paliwanag ba yun? Paliwanag ba yun? Hanggang mo ba? Ibig mo ba na kagamit-gamit ka? Hanggang mo ba? Nakagamit-gamit ka? Napapakinabangan ka ng Diyos? Hindi tao nakikinabangan ng Diyos. Napapakinabangan ka ng Diyos. Now, but, tayo bisa ha? One of the things that determine a Christian usefulness in the Lord is the ability to learn. Ulit ko ha? One of the things that determine a person's usefulness, para kagamit-gamit ka, okay, sa gawain ng Lord, okay, their ability to learn. Okay, may kakayahan kang matuto. Natututo ka. Ano ba nagba? May tao kasi hindi natututo. Ano nga ba yung mahirap hindi matuto? Bakit gano'n? Yung learning pala is what? Okay, natututuhan din pala yun. Pinag-aaralan din. In Matthew 11 and verse number 28, Matthew 11:28, gamitin mo siya ng learn of me. Sabi ng Panginoon, come unto me, all ye that are labor and heavy laden, and I will give you rest. So what? Take my yoke upon you and what? Learn of me. Ang invitation ng Diyos, ano yung invitation? Learn of me. Diba? Mag-aral ka. Diba? Mag-aral ka sa akin. Kaya mahalaga na sa ating mga magandang ay natututo tayo, marunong tayo matuto. Alright? Matuto. At sino yung sinabi ng Diyos na, okay, nakanyang tuturuan? Ano ba sabi ng Diyos? Okay, dito yung kanyang understanding sa doctrine. Alright? Now, from verse number 9 to number 10, listen ka po ito, ay makikita niyo po ito, yung mga mahalagang bagay upang ikaw at ako ay magkaroon ng kakayahang matuto. Kakayahang matuto, okay? Now, papaano ba ako matututo? Paano ba ang mangyari na mula sa pagiging sagot ay what? Iiwan ko yung pagiging sagot, ako'y lalago. Paano ba yung mangyayari na magagawa ko na iiwalin na ako sa gatas at kaya ko nang kumain ng matigas? Alright? Okay, how to learn? How to learn? Number one. Isip ko ulit, ito minsan inuulit ko. Kaya mo ba? You will never learn without a desire. Kung ibig mong matuto, ibig mong tumibay, ibig mong malago, ibig mong maging kagamit-gamit sa Diyos, aming pangalan kailangan. Mahalaga, meron kang desire. Ano sa Tagalog yung desire? Desire? Pagnanasa. Gusto mong lumago. Gusto mong maging usable. Amen? Gusto mong makapagturo ka na rin.
Bakit ba ako to? You see? Because you will never learn without what pakalakas? Desire to learn. Gusto mo. Now, lagi kong binabanggit sa ating mga preachers, ating mga soul winners, sa mga tumatayo na minsan pinipipreach ko, lagi kong binibigyan sila, binibigyan ng payo, paalala, advice, lagi ko na pagkakita niyo. Okay, study. Mag-aral. Magbasa. Alright? Lagi ko na sa nila. At pinapagod lagi, at siguraduhin nyo na tuwing tatayo kayo para mag-preach ay nakakain sila. Ano yung sila? Ito na lagi mo binabanggit. Ngayon, hindi mangyayari yun kung wala kang naka-desire to learn. Hindi pwede na mag-preach ka lang kasi for the sake na makapag-preach ka lang. Hindi pwede yun. Mahalaga meron kang desire to learn at meron kang desire na magamit ka ng Lord na yung mga taong nakilit ay na-feed sila. At hindi pwede mangyayari na ikaw ay nag-aaral lamang para magkapaggawa ng sermon. Hindi pwede yung mangyari. Nakikinig ka sa akin? Hindi nakikinig ka sa akin? Nagagawa ka lamang ng sermon. Hindi pwede yun. Okay? Bakit na talagang nag-aaral ka, sa ibig mong matuto ka, at yung natutuhan mo, ay tuturo mo. Nakikita mo yung sabihin? Kasi yung lang isang bagay na natutuhan mo, wag kang nag-aaral ka para makapag-perfect ka ng sermon. Nag-aaral ka kasi meron kang desire. Diba? Iba yung nag-aaral ka para makapag-preach ka lang. Diba? Iba yung nag-aaral ka kasi meron kang desire, pakalakas. Desire to learn. Gusto mong matuto. Gusto mong matuto talaga. Dahil doon, naghahanda ka ng sermon, hindi basta makapag-preach ka lang, hindi basta naggawa ka ng sermon, kasi ito yung gusto mo ituro, iba yung gusto mo, iba yung kailangan nila. Listen ka pala. Okay, iba yung, ang ganda rito. Hindi yun. Ito ba ang kailangan ng mga tao makikinig? Ako yung ba? Importante yun. Hindi basta banat ng banat. Ako yung ba? Okay. Well, of course, nag-uumpisa ang lahat kasi meron kang desire pa. Pag meron kang desire pa, matututuhan mo rin ano ang kailangan nila. Amen? Ano ang kailangan ko? At ano ang kailangan nila? Okay? May nakuha ba sila? May natutuhan ba sila? Titibay ba sila? Lalago ba sila? Amen? Okay? Tatalikuran na ba nila yung masamang gawa ngayon? Talaman mo kasi meron kang desire to learn eh. Alright? Yes, ang premise ng Diyos, whom shall we teach what? Knowledge. Diba? Okay? Sino ang kanyang tuturuan? Sino ang kanyang bibigyan ng understanding ng dati? Sino? Yung merong desire? Yun. Okay. Hindi ka tuturuan ng Diyos, hindi ka bibigyan ng pag-unawa kung wala ka ng desire na matuto. Maliwanag, hindi ba? Maliwanag, amen? Siya mismo nag-invite, come to me. Come to me. And learn of me. Mag-aral ka, matuto ka sa akin. Dahil yung isasabi niya sa Beatitude, sabi niya, blessed are they that hunger, mapalat sila nagugutom sa katwiran. Nakati ba? Sino mapalat? Sila nagugutom. Interpretation, pero hindi. Okay? Sino ang kanyang papakanin? Sino ang kanyang bibigyan ng knowledge? Sino ang kanyang bibigyan ng understanding? Sino ang kanyang bibigyan ng understanding ng pag-unawa sa dating? Sino ang kanyang desire? O gutom sa kaalaman.
Now, one of the greatest abilities of life is the ability to keep your desire to learn and never lose the desire to learn. Ayan, so, hindi dapat mawala yan. Dapat mawala yan. Inuulit-ulit ko sa inyo. Okay. Bible student pa lang ako. Okay. Kakaiba yung Diyos ko na matuto. Basa ako ng basa. Pag kinukwento ko, sino kinukwento ko? Kinukwento ko sa akin. Kinukwento ko sa akin pangalan ng Lord ko lang. Alam mo na. Ako ay nakatrabaho pa lang sa motorworks. Minsan yung ninong na, ninong pito ko, boss ko yun eh. Napapagkita niya ako. Kasi nakikita niya ako minsan, yung mga lumang dyaryo na ididikit ko na sa pinto ng kotse, hindi ko maidikit-dikit. Kasi habang nagbabasa ako ng dyaryo, pinapasok na, mga lumang dyaryo. Meron ako sa ito. Pag uwi na kami ng trabaho, may nagdaan ng mga Christian bookstore, sa may kulay ng Barnes Bridge, hanggang doon sa may Kapasigan, dumadaan ako sa dalawang bookstore. Dumadaan ako doon. Umitingin ako ng mga bagong books. At pag may gusto ako, pinag-iipunan ko, kasi swerte ko, bibiling ko yun. And thank God, sapagkat yung desire na yun, to learn, nandito pa rin magpahanggang ngayon sa akin. Importante, na meron kang gano'n na reading what? Reading habit. Reading habit. Hindi kita habit to read. Hindi habit to read. Okay. Hindi pwede, magbabasa ka na, kasi ang tuturo ka pala ako bukas, kung at saka magbabasa. Magbabasa ko yun, mag-ibig ka pala ako bukas. No, hindi pwede yun. Wala akong natutuhan nun. Kasi naghahanda ka ng cellphone eh. Wala akong natutuhan. Tawag niyo pa ako, nagmamagaling ka. Kasi bukas big-bridge ka na. Hindi pwede yun. Most of the time, yung mga natutuhan mo ng mga nakaraang panahon, nakaraang linggo, nakaraang buwan, yun ang kukunin mong message. Then, para i-pitch mo. Diba na ni? You will never learn without what? Ano yung one? Desire to learn. Desire to learn. Make every day a pursuit to learn something na hindi mo dating alam. Yun ang isang mahalaga sa ating Kristiyano. Sapagkat natutuhan natin naman, nagpasin nyo naman siguro pag nagsasalubinig kayo, nakakatagpo kayo ng mga graduate sa college or undergraduate. Pabasahin mo sa Tagalog, pabasahin mo sa English. Malugtog, hindi makabasa ng maayos. Nakikita ako? Magtatapos na, parang hindi ako pag-aaral. Anong dahilan? Anong dahilan? Sapagat nung makatapos ng college, makatapos pag-aaral, hindi na nagbabasa. Nakikinig kayo? Isa sa blessing ng Lord sa ating Christianism, nasa tayo, bagamat nakatapos na, may Bible ka naman. Are you with me? Na binabasa mo. Ibalamin, King James Bible pa. Amen? Sabi ko na kayo, read your Bible. Master mo ba mo? Basahin mo sa English, basahin mo sa Tagalog. Ibalamin, lahat ng memory verse mo na King James, memories mo rin, yung Tagalog yan. Importante, basahin mo siya. Dahan-dahan. Kapag nagbasa ng Bible, ang aking principle is what? Okay, let it flow. Let it what? Let it flow. Hindi dapat gumana ka sa umaulit, nagpo-flow. Dahan-dahan. Nabasa mo. Okay, habang binabasa mo, nakikinig ka sa akin? Habang binabasa mo, for example, binabasa mo yung buhay nitong itong si Elijah, nung siya pakain ng mga uwak, nung siya magtungo doon sa babaeng na yung Sarfat woman, imagine, magkaroon ka ng parang ang tawag doon? Parang nakikita mo yung nababasa mo. Amen? Binabasa mo si David, nung hinarap siya, okay, binabasa mo ng bata mo siya, anong kaya kulay na kanyang buhok? Siguro brownish. Sa
Kapag lagi siya sa arawan. Pakinggan mo sa akin. Binabasa niya yung buhay ni Samson. Sabi ni Pastor, si Samson daw, posible hindi talaga siya malaki ang katawan. Ano niya siya? Ano kaya itsura niya? Pero nagawa niyang tanggalin yung malaking gate ng city. At kung tanggalin niya yung gate ng dalawang city, ano sabi? Hinugod niya, pakasama yung poste. Ako simple. Hinugod niya kasama yung poste. At pinasad niya hanggang doon sa buron. Habang binabasa ko parang nakikinipilit ako. Yun ang learning. Yun ang learning. Yun ang mahalaga sa ating mga nagtuturo ng Bible. Okay, anong tawag doon? Binabasa ko parang nakikita mo, pakalakas na. Labas. Hindi. Meron ba isang term? Bukas imagination. Meron ba isang term? Vision. Meron ba isang? Bukas na siya. Bukas na lang. Okay, kaya number one, pakalakas. Ang number one, you will never learn without. Puro lagi. Pakalakas, Justin. Okay. Tsaka protected to kayo. Kapag isa, don't trust your memory. Don't trust your what? Don't trust your memory. Okay. There is no learning without duplication. Don't forget that principle. There is no learning without what? Without duplication. Don't trust your memory. Write everything. Na napapakinggan mo, na gusto mo, na importante. Write down. Get it down. Okay po? You will never learn without. Don't trust your what? Your memory. So you will never learn without a desire to learn. Ang mahalaga, meron ang desire. Okay? You will never learn from people or okay. And then every person is a potential teacher. Every person is a potential teacher. Every situation is a potential lesson. Every person, ano pangalawa? Every situation in life. Amen? Talagang natututo ka sa mga nangyayari sa buhay mo. Hindi siya? Gusto mo makapagturo eh. Okay, natututo ka sa mga pangyayari sa buhay mo. Natututo ka sa mga taong nakakausap mo. Nakakatagpo mo, nakakasama mo. Natututo ka. Mahalaga yun. Okay? Mahalaga yun. Kaya, isa sa blessing ng Lord sa amin, nakitira kami sa ibang tao, nakitira kami sa ibang tao, natututo akong makisama. Natututo akong makisama. So you will never learn without a desire to learn. And then secondly, notice verse number 10. Verse number 8 pala, number 8. 8 tayo. For all tables are what? Pakalakas nga? Ano pa? Okay, so that there is no place clean. Diba? Okay, ano pinag-usapan dito? Alright, ano na sige? Nilinis niya, parang malagyan ng bago. Pakanya po ako doon? Kaya pagpasok ng verse number 9, sa pag-nilinis niya, yun, tuturuan siya ng Diyos ng knowledge. Magbibigay sa Diyos ng understanding sa mga doctrine. Doctrine. Okay, then that are weaned from the milk and grown from the breast. Number 10, kaya for precept, magpiyapang precept, para makalabas, precept, then line, sunod line, sunod, little, and the little. Tapos yun po, tingnan yung po yung finish, okay? Paulit-ulit. Okay. Paulit-ulit. Diba? Okay. Maraming ulit yung salitang precept, maraming ulit yung salitang line, maraming ulit yung little. Anong pinapakita? Pangalawang bagay. Pangalawang bagay. Okay, now, ngayon pangalawang bagay, how to learn. Okay, paano
Una, ano dapat number one? Desire. Pangalawa, okay, una, you will never learn without a desire to learn. Mahalaga, gusto mo ba talagang matuto? Diba? Gusto mo talagang makapagturo? Diba? Gusto mo ba talagang lumago sa kaalaman? Then, desire to learn. Amen? Amen? Mag-testa ka. Diba? Mag-record ka. Mag-guhit ka. Okay? Secondly, repetition. You will never learn without repetition. You will never learn without what? Huwag kang mag-uugali nung napakinggan ko na yan. Napakinggan mo na nga ba? Diba? Pero in-apply mo ba? Napakinggan mo na yan. Pero ginawa mo ba? Napakinggan ko, napakinggan mo na. Anong nangyari sa napakinggan mo? Di ba? Di ba? Di ba? Di ba? And minsan, hindi mo malaman napakinggan mo na kung hindi mo napakinggan ulit. Di ba namin? Amen, isn't? At pangalawa, hindi babaon sa iyong kukote, sa iyong puso, kung hindi mo paulit-ulit na mapapakinggan. Amen, isn't? You will never learn without repetition. Kasi mo, talagang sinadya na Diyos sa verse number 10, paulit-ulit na siya ng precept, line, little. Amen? Bakit? Ano ibig sabihin? Ipinakikita ng Diyos na ito yung isang principle o pagdating sa learning. Ano yun? Repetition. Mahalaga talaga. Ano yung mga importanteng aralin ay mapakinggan mo ng paulit-ulit at maraming beses. Amen? Yung ating Sunday school lesson, kahit 20 years na nga tayo, inuulit-ulit ka, pero minsan hindi mo pa rin alam eh. Tama ba ako? Hindi mo pa rin alam eh. Okay naman, di ba? You see? Kaya talagang yun, ulit-ulit yun. Kung magtuturo ka lang sa Sunday school, magtuturo ka ng Bible study, yung text ng gagamitin mo, huwag mangyari na isang ulit mo lang binasan mo, basahin mo lang 10 times bago mo ituro. Amen? Amen? Mahalaga magtuturo ka, kabisado mo, sa ulado mo. Iba namin? Para talaga merong buhay. Ano ba? Merong sigla, merong apoy. Ano ba? You see, at hindi ka mahirapan magbigay ng illustration. Sabagat yung illustration mo, hindi ay minsan halo din sa Bible. Mas effective. Tama ako? Mas effective. Biblical. Kesa sa napanood mo lamang sa television. Pero kung mag-illustration, hindi pa lang sa TV. Bakit lang mo yun? Charismatic. So you will never learn without repetition. Okay? God is teaching. Bakit sa verse 10 ay pinaulit-ulit yung precept, line, little. Ano ba kayo? Listen. Because God is teaching the importance of repetition in learning. Pakita sa malakas, God is what? God is teaching the importance of repetition in learning. Okay, pansinin niyo po si Pablo, di ba? Ginagawa, bagamat alam na ninyo. Maging si Peter, di ba? Okay, ipinaalala ko, bagamat alam na ninyo. Di ba? Kaya kayong mga nag-aaral, no? Yung mga estudyante, okay, you must never be, hindi ka dapat masawa, magbago with the repetition of the teacher. Because it is through repetition that you learn. Doon kayo natututo. Okay? At tayo naman nagtuturo din. Huwag tayong mangimik. Huwag tayong parang nag-aalala ka. Kapag nagpapaulit, huwag ka matakot. Alright? Kapag
Because through repetition, through repetition, they will never forget. They will never forget it throughout life. Hindi nila ito malilimutan habang nabubuhay sila. Amen? Amen? Okay, paano yung tako na malaki? Yung tulos na malaki? Yung ang tawag doon? Yung bakawan na tinulisan ni Brother Ruel. Tapos, ibinaon sa lupa, tapos pinukpok. Para bumuon. Ilang palo, Ruel? Para bumuon yung tulos. Marami, hindi ba? Kung isang palo mo lang mahuhukot, di ba? Kaya maraming ulit mo siyang papaluin. Di ba namin? Ganun din. The doctrine of Christ, doctrine of the Holy Spirit, okay, principle of learning, napakinggan mo, uulit-ulit mo hanggang bumuo ng malalim sa utak mo at puso mo. Para hindi mo malimutan habang nabubuhay ka. Yan yung isa? Yan po yun. Alright? So mahalaga, desire, ano yung pangalawa? Repetition. Repetition. Alright? Repetition, no? Repetition is the key to learning. Without it, you will never teach or learn. Amen, Misa? Amen? Marami akong lesson. Tambak ang lesson ko eh. Yung ibang lesson ko, inuulit ko. Master ko na. Malakas eh, habang inuulit ko, natututo pa ako. Amen siya? Amen? Study. Magkaroon ka talaga ng study time and then place na doon ka nag-aaral talaga. Amen siya? Yung iba kasi walang dapat. Pag-uukot ka talaga ng time na nag-aaral ka, mababasa ka. At talaga, okay, wala akong walang gagawin ngayon, huwag mo na mapabalahin, please. Mag-aaral ako. Amen? Bigyan niyo ako na kahit 1 hour lang. Hindi 1 hour. Basta ka, sulat ka. Iba yung devotion, iba yung nag-aaral ka talaga. Meron ka talagang goal, purpose sa pag-aaral mo. Amen? Anong purpose? To learn. Amen? Bakit? Bakit baka isang araw magiging pagkakataon magtuturo ako? Bakit? Preparado na ako. Thirdly, principle. Okay, una, so how to learn? Okay, paano ako matututo? Paano ako uulan? Paano ako maging kagamit-gamit? Diba? Okay, paano? Okay, number 1, tanda mo lang, you will never learn without a desire to learn. Pangalawa, you will never learn without what? Without repetition. Okay, una, hangarin ka. Diba? Uhaw sa kalaman. Amen? Gutom. Amen? Sa katuruan. Pangalawa, okay, you will never learn without repetition. Mahalaga, maraming ulit mong binabasa, maraming ulit mong pinakikinggan. Amen ka siya? Amen? Merong preaching ang title ay Come Unto Me. Siguro hindi lang 15 times kung pinakinggan. Memorize ko. Come unto me. Come unto me, come. Jesus says, come unto me. He said, come to me. Okay, come unto me. Not to the poor, not to the pastors. Christ said, come unto me. Nasa ulaan ko yun. Pag preaching ang title ay Dead Flies in the Drugstore. 1985, pinakinggan ko yun. 15 times pinakinggan. Dead Flies in the Drugstore. Sagot ako doon. What is your dead flies in the drugstore tonight? Ha? Pati yung style ng pastor, alam ko eh. What is the dead flies in the drugstore tonight? Ha? Beer? Cigarette? Yung drugstore. Yung drugstore? Sa buhay mo.
Christian ka na, pero meron ka ba mga dead flies? Mga patay na lalang, di ba? What is the dead flies in terms of beer? Okay, cigarette? Pornography? Bakit ko pinagkalagay 15 times? Kasi may design ako matuto eh. Ngayon siya, pati yung upo ng pastor nasa ulo ko. Habang ibig siya umupo. Ito yan. Yung pastor umupo. Kasi ang mga kami, sumisingot na alam meron ako. Diyan tayo sa kaso. Natuto naman ako. Amen? Talagang pinulit ko na hanggang sa matapos yun. Kamang na may dead class ng drugs ko. So repetition, ha? Kaya sabi ko, repetition is the key to learning. Without it, you will never teach. Hindi ka makapagtuturo, and you will never learn. Mahalaga na binabasa mo ng maraming ulit ang lesson mo, ang Bible mo, amen? Mahalaga na maraming ulit kung napapakinggan yung mahalagang subject sa buhay. At gusto mo nga ito. Gusto mo maging kagandang sa Lord. And thirdly, okay, how to learn? Number 3, you will never learn without principle. Principle. Okay? Principle is what? Principle is values, ano pa? Philosophies. Diba? Panuntunan. Okay? And the word principle, ito yung ibig sabihin ng precept. Doon sa verse number 10, for precept must be upon precept. Ano yung precept? Principle. Ano yung principle? Values. Ano pa yung philosophy? Sa Tagalog, panuntunan sa buhay. Alright? Hindi ka matututo kung wala ka ng prinsipyo. Diba? Wala kang panuntunan. Alright? At sa verse number 9, ipinakita, itong prinsipyo ito ay binigyan niya ng aplikasyon. Diba? Inaaral niya, paano ko i-apply itong natututuhan ko? Okay. Alam nyo, mayroong mga tinatawag na sa Amerika, yung tinatawag na hard shell Baptist. Itong mga hard shell, hindi ba yung hard shell Baptist? Ito ay mga old-fashioned Baptist na hindi naniniwala sa musical instrument. No? Nung dati nga doon, hindi gumagamit ng kuryente. Ito mga ito ay anti-Sunday school, kasi wala doon Sunday school sa Bible. Ano ba sila? Anti-missionary, kasi mga Calvinist. Ang katuloy nila, kung gusto i-save ng Diyos sa mga tao yun, isi-save niya yun. Okay? Hindi niya ko kailangan. Ganun sila. Okay? At yung kanilang mga pastor, hindi sila naniwalang kailangan mag-aral sa Sunday school. Sa Bible school, kasi kung tinawag daw, bibigyan mo sa Krista. Okay? Kaya most of the time, ito mga tao-tao, parang hindi, parang unsafe. Kaya lang, mayroong nakabutot na bago sa pangalan. No? Okay? At ang isa pa, hindi sila niniwala na pagkaibig mag-depression, gagawa ka ng outline. Basta daw, pag talagang tinawag ka nun, ibuka mo lang ng bibig mo, may lalabas ng mensahe sa iyo. Ay ba? Totoo yan. Anong group yun? Hard shell Baptist. Talagang hard Calvinism na yan. Okay, no, totoo nga ba yun? Bible says in 2 Timothy, chapter 2, verse 15, 2 Timothy 15, study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly what? Dividing the word of truth. Hindi mo magagawang i-divide ang word of truth kung hindi mo naman pag-aaralan. Di ba namin? Kaya talagang ang Diyos, isa sa prinsipyo ng pagkakabiswa, study. Mag-aaral ka talaga. Liwanag ba? Amen? Study to show yourself approved unto God. Paano ikaw magiging approved sa Diyos kung hindi ka naman nag-aaral? Di ba namin?
Paano mo matuwa yung tamang paggamit ng salita kung hindi mo pag-aaralan? Amen? Paano ko matuto magbigay ng introduction? Di ba? Outline, conclusion, English kung hindi mo pag-aaralan. Ano bisa? Yes. Kaya ano nga pati, you will never learn without what? This is principle. Okay? Mahalaga meron ng panantunan. Okay? Study in 2 Timothy 4:13. Basahin tayo. Remember, pinagkit ko niya, di ba? Yung 2 Timothy 14, study to show yourself, approve unto God, a workman that needed not to be shaped rightly, dividing what? The word of truth. Ano yung nadi-dividing? For example, for example, nag-aaral ka, alam mo yung katong na dispensation of, yung dispensation, di ba? Bible dispensation, ano yung number 1? Innocence, conscience, human government, law, masunod. Okay, grace, then kingdom. Sige na yun eh. Okay, nung si Adam at Eve ay dinikha, dinatawag dispensation of innocence. Wala sa sinakalan. Diba? Okay, nung sila magkasala, ang tawag ng dispensation of conscience. Diba namin? Amen? Okay, sumunod, nung sila innocent pa, at nagkaroon ng conscience, ang pagkain namin kaya parang vegetarian sila nun. Sa bandang huli, pinahintulot na sila ng Diyos na kumain ng karne, at doon binigay yung, doon ay binigay yung nagpatay si Cain, and then, natapos ang baha. Okay, doon, ang tao ay binigay ng Diyos ng kapamahalaan ng hayop. Anong tawag dispensation of human government. Human government, then the promise. Diba? Okay, yun yung panahon naman ni Abraham. The promise, then law. Then dispensation of what? The church, grace, then kingdom. Tawag mo? Di ba? Now, sa mag-i-interpret ng Bible, at mahalaga, alam mo yung 7 dispensation na yun. Ano yung muna? Dispensation of what? Innocence, conscience, human government, sunod, the promise, sunod, law, sunod, grace, kingdom. Nakakita po ako? Nakakita po ako? You see? No, yun pinag-aalalan. Di ba namin? Talagang tiyatiyagayin mo. Bakit mo tiyatiyagayin? Gusto mo matuto, pangalawa, gusto mo magamit ka ng Diyos. Nakikita ba? Nasaan yun? Sa salita, approve unto God. Nakikita ba? Approve, galing ba? Approve unto God. Diba? Nakita Diyos, approve ka, pwede ka, kasi alam mo yung mga bagay ninyo. Diba? Nakikita ba? Kaya nga, ano yung pangatlo? You will never without what? Without principle. Principle. Okay? Isa rito yung what? Talaga mag-aaral ka, mag-ahanda ka. And then, 2 Timothy 4:13. Makikita mo talaga. Okay? Yes, kailangan mo ng Bible, kailangan mo rin magbasa ng ilang mga reference books para lumago ka sa kaalaman. 2 Timothy 4 and verse 13. Ready? Sabi ni Pablo kay Timothy, the cloth that I left at Troas with Carpus, when thou comest, bring with thee, and what? Pakalabas, and what? The books. Anong books yun? Books, ha? Books? Diba pa lang to? Paniwala, gano'n ba? Paniwala si Pablo, pagkaman yung Bible, sabi nagbabasa rin siya, at kailangan niya rin ng what? Ng what? Books! Diba? Isunod ng iba, dagdag kaalaman. Diba? The books. Okay?
But especially what? The parchment. Mga kasulatan. Ito mo? Kailangan natin yan. Okay? Kaya minsan, no, you will never learn without what? Principle. Na? Principle. Alright? Anong principle? Dagdagin ko ito. Isang ko rin. Ito para sa akin lahat. Kaya lang sasabihin ko, discipline yourself to read. Pagkasunod na, discipline yourself what? Yeah, discipline yourself to read. Read, basa ng basa. Basa ng Bible, basa ng mga tinuro ni Brother Boyet, inaalan, babasahin niya. Amen, babalikan niya. Discipline yourself to read. Okay? Ayaw may mga pag-usap ko ng bakit ka mo dinalayin to? Bakit ka dinalayin, Mambing? Bakit ka dinalayin to? Para kanino? Para ka na, ano? Para kanino yan? Mga pag-usap ko. Bakit kanino yan? Bakit ka dinalayin? Kasi basura sa amin? Para kanino yan? Bakit? Para kanino yan? Para sa inyo. Kaya ba ang balik nito? Diba? Nabasa ko na lahat yun eh. Kunti-kunti na nga yung ilan doon eh. Nakali ba ako? Bakit? Kasi nakita ko karamihan sa ating mga miyembro ay talagang meron desire na matuto at gusto nila makapagturo din naman. Amen? Discipline yourself to live. In 1 Timothy 4:13. Atas ko kayo, 1 Timothy 4:13. Dati naglalagay ko sa FB ng Calvary ng mga, mga ganyan. Mukhang hindi binabasa, pag napahaba nila binabasa. Gusto yung kabi ko, gusto yung ano tawag doon? One-liner lang. Nakita ko yung bago? Discipline yourself, ba? To read 1 Timothy 4:13. Sabay-sabay nga po tayo. 1 Timothy 4:13. Ready? Basa. Till I come, give attendance to what? Reading. To exhortation, di ba? Darkly. Give attendance. Okay? Discipline yourself to read. Di ba? Gusto mong lumago? Gusto mong iwan yung palilisan ko kay Kristo at lumago ka na? Gusto mong iwan yung gatas at ikay makakain na ng mabigas? Discipline yourself. Isa yun sa paglago. Isa yun sa pagtibay. And listen, read. Okay, maraming libro doon. Aligid preacher ka, di ba? Aligid, alam mo yung panalagag pa sa Lord. Discipline yourself. Hindi ka mo ito pwede. Hanggang ako pumarihan, magsikap ka. Saan? Magsikap ka sa pagbasa. Sa pangangara. Saan? Tanda mo, hindi ka naman makapagtuturo, hindi ka naman makakapangal kung hindi ka masipag kita mo. O di ba? Ganun? Hindi pwede turuan doon, hindi lang nabasa. Diba? Mangyayag ang paroting lang yun. Paroting. Ano yung paroting? Yung nasa tinurong ka, ikaw pala mismo, yung naiintindihan. Hindi mo pinagkakalan eh. Okay? Listen carefully. Ilagay niyo. You are the same person right now. You are the same person right now. And you will be the same next year. Except for the people you met and the books you read. Malamig, hindi ka uusad, hindi magbabago ang iyong pagkatao. Ngayon, hanggang sa susunod na taon, maliban lamang sa mga taong nakakatagpungo at mga aklat na nababasa mo. Tama, hindi ba? Tama, amen? Amen? Principle. Kaya desire to learn, pangalawa, repetition, pangatlo, principle. Amen? Panuntunan sa buhay. Okay, panuntunan sa buhay. Okay.
Okay, because of course, pagdating sa principle, hindi ito talaga, may mga pagkakataon hindi talaga madali. But they are vital. Amen guys na? They are vital. Ako, tuturo ka lang sa Sunday school. Nabilang yung lesson. Ito talagang pag-aaralan mo yan. Hindi pwedeng overnight. Diba? Pag-aaralan mo yan talaga. At lahat ng mga books na diniskasyon, siguro yung babasahin mo ulit. Ito, binasa ko ito. Tinignan ko yung paliwanag dito nitong si J. Vernon McGee. Bukod doon, binasa pa ng ibang mga lesson dito sa tinuturo sa inyo. Ito talaga yan. Okay? Bakit? Sa pag-ibig ng Diyos, turuan tayo. Amen? Ang Diyos bigyan tayo ng understanding. Ano sabi ko kayo kung sa ating pinaka-title, whom shall He teach knowledge? Ano ba sabi niya? Whom shall He make to understand doctrine? Sino yung kayong tuturuan? Sino may nabigyan ng unawa? Sino may desire to learn? Amen? Silang hangad na makapakinig at magbasa ng paulit-ulit. Alam mo, ganito? Amen? Silang mayroong pangutulan sa buhay at matuto at lumago. Alright, pangatlo, patience. Patience. You will never learn without patience. Nabalik ko yung verse number 10 at tinan mo po ako naniniwala na yung verse number 10, kung sasabihin mo na, hindi mo para basahin niya ng 5 ulit. Kasi ulit-ulit lang eh. Sa'yo, alam ko na yan. Pero makita mo talaga, sinadya ng Lord na paulit-ulitin upang matutunan mo na hindi ka matututo without what? Without what? Without patience. Amen? Amen? Minsan ng pastor nyo, kung 5 yung kanyang pointers, tuwing pupunta sa bagong pointer, bumabalik pa sa una. Nakikinig sa akin? Nakikinig kayo? Siguro, bakit kayo si Pastor ulit? Nakakasal naman. Tinuturuan kita na magkaroon ka ng buwan. Ano yun? Because you will never learn without what? Tama, di ba? Yan po yun eh. You will never learn if you are give up too quickly. Nahihirapan lang, ayaw na. Nakinig ka sa akin? Nakinig kayo? Yung mga ba yung paghihirapan lang, ayaw ko. Hindi ba, hindi ko maintindihan, ayaw ko na. Hindi ka matututo. Nakinig ka sa akin? May mga pagkakataon sa Bible na kailangan mong basahin ng paulit bago makuha ang ibig sabihin. Isang binasa mo ng text, ito nakuha. Pero habang binubulay-bulay mo, habang minimedit mo, doon mo nakukuha. Doon ka binibigyan ni Diyos ng liwanag. Pwede ba niyo, pag binawin mo yung talata, Diyos ang nagbibigay ng knowledge. Diyos din ang nagbibigay ng understanding sa doctrine. Diba alamin? Pagkat isa sa paraan niya para bigyan kayo ng knowledge and understanding is what? Magkaroon ka ng what? Ano yun? Patience. Amen? Nagtitiis ka, nagtsatsaga ka. Okay? Learning takes patience because learning takes time. Amen? It takes time. Amen, Krishna? Amen? Hindi madali. Tingnan nyo ko dito na yung mga apostol, ang Panginoon sa Kristo na teacher nila. Tama, di ba? Pero, kailangan pang 3 taon, kalahati nila silang makasama at turuan. Amen? Kaya karamihan yung Bible School, 3 taon lang eh. Kasi 3 taon din lang kasi nagturo ng Lord sa mga apostol eh. Nakita ba ako? Amen? 3 taon, bisa meron pang master ah, di ba? Samantalang gusto agad para mo. You will never learn without patience.
O kaya huwag po tayong magaling masawa at maingipin. Amen? Ang kwerte. Why? Naging blessing ang kwerte natin. Tama? Amen? Kahapon, nakita kami ni Pastor Banag sa Santa Rosa. Isa sa pinag-uusapan namin yung choir. Gandang-ganda siya. Gandang-ganda siya sa choir. Pero, ilang linggong nag-practice ang choir? Ilang linggo? 1 month. Tama? Isang buwan ba? Wala isang buwan ba? 3 buwan. 3 buwan sa 3 kanta. Kada isang kanta, isang buwan. Amen? Eh kung masawalin ka, hirap naman. Kaya maraming member lang pa. Emotional lang. Nahamon. Pasok. Nung nahirapan umalis, ay wala ka. Tagay ka sa atin? Amen? It takes what? Patience. It takes time. It takes time. Amen ba siya? Amen? Sino parang bago talaga yung magawa yung piano mo? Ilang taon na piano yan? Ano naman? May 20 years ka naman yung piano? Mahigit. Amen? Tapos gusto mo agad, matuto mo piano? Patience. Amen? Namilis ka lang din. Kaya nga, sa gabi nito, ibig mo matuto, ibig mo magkagamit-gamit ka sa Panginoon, di ba? Okay, anong kailangan? Kailangan talaga mapagpasensya ka, matiisin ka. Amen, Christian? Amen? And lastly, right perspective. Right perspective of truth. Verse 13, sabi ko tayo, verse 13, but the word of the Lord was not to them precept upon precept. Ano? Verse 13, but the word of the Lord was unto them precept upon precept. Okay. Upon precept. Line upon line upon line. Here a little and there. Ay, nasabi po. Amen? Little. Unti-unti. Nakunin mo yan? Verse 10. Here a little and there a little. Sa verse 13 din, here a little and there a little. Nakiti po? Alam ko na pakita, hindi kaagad, hindi madali. Little by little ang learning. Ano ba siya? Unti-unti. Kaya you will never live without patience. And lastly, right perspective. Right perspective. Kaya ang salita ng Panginoon ay magiging sa kanila utos at utos, utos at utos. Bilin at bilin, bilin at bilin. Dito'y kaunti, do'y kaunti, upang sila'y makayaon at mga pahinga at mga balian at masilo at mga huli. Right perspective of the truth or the Word of God. Okay? Mahalaga. Meron tamang pananaw sa salita ng Diyos. Maliwanag ba? Right? Ano ba? Right? Yung bang sa lahat ng nagaganap, sa lahat ng nangyayari, sinisilip mo ayon sa sinasabi ng salita ng Diyos. Right perspective. Maging sa mga iniisip mo, pinaplano mo, gusto mong ituro, gusto mong sabihin, sinisilip mo sa salita ng right perspective. Nakikinig ko ba kayo? Yung ating pinag-uusapan ngayon, tama? Bago ko ito galing sa inyo, sinisilip ko muna ito sa salita ng Diyos. Amen, Krishna? Amen? Upang sa ganoon pala tayo lahat ay makinabang.
at maging kagamit-gamit sa Panginoon. Amen? Sapat makapagturo, approve unto God. Okay? Not to talaga. Alright? Kaya, listen to siya, no? Kaya, the foundation of all present is the Word of God. The Bible. You will never gain the wisdom, knowledge, understanding na kailangan mo sa buhay mo without spending time in the Word of God. Yes, bawat pastor, marami silang books. Marami silang books. Pero higit ang kanilang pagbibigay ng importansya at mahabang oras sa salita ng Diyos. Paliwanag ba? Naalala ko yung in-ordain na pastor. Mabanggit ko sa inyo isa. Kada tanong sa kanya, ang sagot niya ay, according to William Evans, according to Strong, according to Matthew Henry. Can you imagine? Lahat ng sagot niya hango sa mga aklat sunod ng tao. Balik, buka. Amen? Amen? Dapat higit ang ating kalaman. Yes, mahalaga rin sila, pero higit na mahalaga ang salita ng Diyos. Doon ka marunong. Kaya pinapagay sa inyo, read your Bible. Magkaroon ka ng goal na taon-taon nababasa mo ng buong Bible. Amen? Pagbasa ka ng 2 kapitulo sa Lumang Tipan, at 1 kapitulo sa Bagong Tipan, hanggang matapos mo ang buong Bible bawat taon. Amen siya? Basahin mo sa English, basahin mo sa Tagalog. Magsaulo ka sa English, magsaulo ka rin sa Tagalog. Iba mo siya. Amen? Amen? But be sure na bawat chapter, alam mo, halimbawa, chapter 1 ng John, naroon yung, andun yung karapatang maging anak. Chapter 2, naroon yung unang miracle ng Lord. Chapter 3, naroon si Nicodemo. Chapter 4, naroon yung Samaritan woman. Chapter 5, andun yung verily. At chapter 6, andun, ay, iba mo siya. Ano yun? Amen? Hindi pa naman, hindi mo mismo masabihin mismo mga verses, pero alam mo ang nasa loob. Nakunin ba ako? Kapag alam mo na magkukwento ka na nasa Bible na alam mo ikwento yung buhay ni Elijah, Elisha, alam mo ikwento yung buhay ni Jonah, alam mo ikwento, kaya mo isa-isa yung buhay ni David, nung harap niya si Goliath, nung harap niya siya ni King Saul. Nakikinig mo ka sa akin? Nakikinig kaya? Mahalaga po yung sa akin. Okay. At ang Diyos ay nangako naman talaga na pag natin ay meron pang desire, amen? Willing kang makinig ng paulit-ulit. Anong pangako niyo ulit? Karos na mo? He shall teach you what? He shall teach you what? Knowledge. And He shall make you to understand what? What? That thing. Panginoon, salamat po sa iyong mga salita. Ibinigay ko ito, Lord, sapagkat